Magandang araw po muli sa bawat isa. Sa pagkakataong ito ay nais kong ihatid sa inyo ang pangatlong mensahe kaugnay sa pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Marami na tayong natuklasan na hindi natin gaanong naririnig sa mga ilang mga ngaral, ngunit tinitiyak ko sa inyo na lalo pa tayong lalalim sa ating matututunan tungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo. At sa pagkakataong ito ay nais ko kayong babalaan na kung kayo ay walang masidhing pagnanais na matutunan ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay tinitiyak ko na hindi nyo tatapusin ang bidyong ito. Nais kong sabihin sa inyo na nakakalungkot ang bagay na yan. Nawa po ay tapusin nyo ang bidyong ito, at kung hindi po ninyo maunawaan, huwag po kayong manghinawa. Pakinggan niyo muli, unawain ninyo, tignan ninyo ang mga talata na aking gagamitin, sapagkat ito po ay isang mensahe na hindi ko narinig, hindi ko po ito nakita, natuklasan sa loob ng aking pagpapastor sa matagal na panahon. Totoo po ang bagay na yan. Alam natin na kahit papano tayo ay ipinanganak sa tinatawag na Christian country, subalit sa mga relihiyon ay hindi ko napakinggan ang bagay na ito. Nagbago man din ako ng relihiyon nung ako ay 15 taon at nagpasimulang mag-attend sa mga gawain ng born again nung ako ay 25 years old. Subalit hindi ko talaga narinig ang bagay na ito kahit kaninong mga ngaral. Hindi po ako nagmamalaki sa inyo, kundi nais ko lamang sabihin ang katotohanan na dahil ito ay hindi popular sa sanlibutan ito, baka hindi po ninyo pagnanasaang pakinggan, pero ito po ay napakahalaga na sa tingin ko, ito ang pinakamalalim na dahilan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Natuklasan ko lamang ang bagay na ito noong ako ay magturo na ng tungkol sa mga anghel at sa mga tao. Pagkatapos kong magturo ng theology tungkol sa Diyos, ay isinunod ko ang pagtuturo tungkol sa mga anghel at tungkol sa tao, at doon ko natuklasan kung bakit kinakailangang magkatawang tao ng anak ng Diyos. Kung ating babalikan at pag-iisipan ang ating mga natutunan sa nakaraan, ay napatatag natin na ang talagang malaking dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos ay upang bigyan ng solusyon ang problema ng sangkatauhan. Ang problemang yan ay walang iba kundi ang kasalanan. Kasalanan ang dahilan kaya tayo ay nalayo sa Diyos, kaya tayo may problema, kaya nagkaroon ng maraming problema sa mundong ito. Diyan ay makikita natin ng malinaw na ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos ay upang bigyan ng solusyon ang kasalanan. Ililigtas niya una ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, pero alam natin na hindi lamang ang mga Israelita ang may problema tungkol sa kasalanan, kundi ang buong sanlibutan, sapagkat ito ay nagpasimula sa ating mga ninunong si Adan at si Eva. Dahil sa kasalanan, kinakailangan niyang magkatawang tao nang sa gayon ay magkaroon siya ng dugo bilang kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan, at gayon din naman na kailangan niyang magkatawang tao sapagkat kailangan niyang mamatay para sa ating katubusan. Sinabi ng Roma 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus." Alam natin na ang Panginoon Jesucristo ay namatay sapagkat siya lamang ang karapat-dapat para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kung ang anak ng Diyos ay galing lamang sa tao, hindi siya maaring tagapagtubos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, walang bahid dungis ang kanyang dugo, wala siyang kasalanan, at siya ay karapat-dapat na tagapagligtas ng sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Makita natin na ang kanyang pagkakatawang tao ay talagang binabawasan ang halaga nito, kaya't marami ay taken for granted ang kanilang pagtanggap sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, at patuloy na nanlalamig ang marami sapagkat hindi nila nakikita
ang lalim ng ginawa ng Panginoon. Nakita rin natin na trabaho ni Satanas ay itago ang lahat ng mga ito sapagkat may sumpa sa kanya. Una sa lahat, nagagapiin siya ng anak ng babae, kung kaya tinangka niya na patayin ang lahat ng mga namumuhay ng matuwid dito sa mundong ito. Hanggang nga sa dumating ang anak ng Diyos at siya ay gumawa ng daan upang ito ay kanyang mapaslang. Inakala niya na ito ay kanyang tagumpay, hindi niya alam na ito ay paraan ng Diyos upang matubos ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoon Kristo. Yung ginawa niya na pagpaslang sa kanya sa pamamagitan ng mga tao na kanyang kinasangkapan, ang karumaldumal na kasalanan na naganap sa mundong ito sapagkat siya ay anak ng Diyos, ay ginawang pagpapala ng Diyos para sa sangkatauhan. Gayunpaman po, matapos mangyari ang lahat ng ito ay makikita natin na nagawa niyang itago ang tunay na layunin ng kanyang pagparito na bigyan ng solusyon ang kasalanan ng tao. Hanggang ngayon po ay inaakala ng marami na ang Panginoon ay naparito upang bigyang solusyon lamang ang mga pangangailangan ng mga tao sa mundong ito. Hindi po. Inuugat ng anak ng Diyos ang problema ng sangkatauhan at ito ay walang iba kundi ang kasalanan. Yan ay pilit pa rin itinatago ng dyablo hanggang sa kasalukuyan, kaya makikita natin na ang ipinagdiriwang na Kapaskuhan ay masyadong komersyal. Nakatuon ito sa mga material na bagay, nakatuon ito sa pangangailangan lamang ng pisikal ng tao, magiging kasiyahan ng tao, o kaya ay para lamang sa emosyon ng tao. Kaya't makikita naman natin ang katotohanan na kahit sa maraming Kristiyano, ang pagparito ng anak ng Diyos ay minamaliit nila. It has been taken for granted. Parang napakadaling sabihin na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay naparito, namatay, na tila baga ang babaw ng layunin ng lahat ng mga ito. Alam niyo po, panahon na siguro para bigyan ko kayo ng kaisipan tungkol sa katotohanan ito. Ang lisanin ng anak ng Diyos, ang kanyang kaharian sa langit ay hindi basta gayon na lamang. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo na ang mga sumasamba sa kanya sa kalangitan, kahit na wala na yung mga kasama ni Satanas na nagrebelde sa kanya, ay umaabot pa rin ng trilyon na mga anghel. Hindi lamang po basta trilyon, marami ay nagsasabi na ang mga sumasamba sa anak ng Diyos sa langit ay hundreds of trillions of angels. Pero bakit niya kailangang gawin ang bagay na ito? Bakit siya kailangang umalis doon sa kanyang trono? Bakit niya kinakailangang hubarin ang kanyang kaluwalhatian sa langit at isuko ang kanyang karapatan sa walang hanggan? Mamaya makikita niyo ang mga katotohanan ito. Siya'y magkatawang tao, ipanganak ng isang babae. Ano ang dahilan? Sigurado ko sa inyo mga kapatid, pag-isipan niyo maigi ang mga bagay na yan. Hindi ganun kadali na iiwanan mo ang iyong kaharian at iwanan mo ang iyong mga nilalang doon. Yan po ang Panginoon Kristo, at nangangahulugan din yan na talagang inalis niya ang pangwalang hanggan sa kanya dahil siya nga ay ipinagbuntis ng isang babae na anak ng nagkasala, at siya man ay nagkasala rin sa pamumuhay niya sa mundong ito. Kung babasahin po natin mga kapatid, ang sinabi ng Isaias 7:15 ay ganito ang kanyang sinabi. Pero para maunawaan po natin ang konteksto ng bagay na ito ay kailangan nating basahin ang 14. Malamang pamilyar sa atin ang talatang ito, pero para makita natin ay kailangan nating basahin ang 14 bilang karugtong ng sinasabi sa 15 talata. Sinabi rito, "Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive
and give birth to a son and will call him Emmanuel. Hindi natin maitatanggi na ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero papansinin po natin ang sinabi ng 15. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nung siya ay ipinanganak ng isang babae, tingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Nawa ay magdulot ito sa atin ng pagpapahalaga sa kanyang pagkakatawang tao. Sinasabi ko nga na hindi lamang sa iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit, siya ay pumayag na ipanganak ng isang babae at ano ang nangyari sa kanya sa kapanahunang yan. Ganito po ang sabi ng 15. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. Nangangahulugan po ito na nung ang Panginoon Jesucristo ay ipinagbuntis ng isang babae, nabuhay siya na katulad ng normal na sanggol. Na nung tayo ay pinagbubuntis, wala sa ating nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ating buhay, kung ano ang magiging kahinatnan natin. Hindi natin alam ang mga bagay na nangyari, wala tayong buwang sa kanila, at sana po ay makita natin na ang anak ng Diyos, yung sinasabi ko sa inyo, na nakaluklok sa trono sa kalangitan, sinasamba ng mga anghel sa langit, wala siyang pangangailangan sa tao, subalit nagawa niya ito na nangangahulugan na maging doon sa walang hanggang karunungan na taglay niya, ay pumayag siya na alisin ang lahat ng mga ito. He was emptied of knowledge and understanding. Nabuhay talaga siya na isang sanggol, isang fetus sa loob ng tiyan ng babae na walang muwang. Anything can happen to him, but we know that He is God from eternity. Ito ay napakagandang pag-isipan natin, mga kapatid, para maalis tayo doon sa pangmamaliit sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Basahin ko pa po sa atin ang Lucas 2:40 at 52. Lucas 2:40 at 52. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ito po ang Panginoong Jesucristo. Siya ay lumaki na lumago rin sa kaalaman. Ibig sabihin, mga kapatid, katulad ng sinasabi ko sa inyo, nung ang Panginoon mula sa sinapupunan ng babae, talagang siya ay inalisan ng kaalaman, ng karunungan, ng kaunawaan. Pumayag ang anak ng Diyos na mangyari sa kanya ang bagay na ito nang siya ay magkatawang tao. At makikita natin dito na ang kanyang paglago sa kaalaman, sa karunungan ay paunti-unti habang siya ay lumalaki. Sa biyaya ng Diyos ay naganap sa kanya ang lahat ng ito. Yung biyayang yan ay biyaya ng paglago sa karunungan sapagkat hindi niya kailangan ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Gusto kong malaman niyo ang bagay na yan sapagkat maraming gumagamit ng biyaya ng Diyos na akala nila ito ay para sa pagpapatawad lamang sa kasalanan. Hindi po. The grace of God is the enabling power of God, and it was with the Son of God so that He will continue to grow in the knowledge and understanding as a human. Sub 52, ganito naman ang kanyang sinabi. And Jesus grew in wisdom and stature in the favor with God and man. Ano po ang punto ko na nais kong ipakita sa inyo? Malinaw po na nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, hindi lamang siya inalisan ng kaluwalhatian galing sa langit. Pumayag siya na magpasimula sa zero knowledge and understanding and even the power to do anything. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo lagi, mga kapatid. Please unawain niyo yung aking sinasabi na hindi ko natutunan kahit kanino at hanggang ngayon ay marami ang nanghahawak nito. Na nang ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, talagang 100% na tao siya.
Hindi maaring taglayin niya yung kanyang pagka-Diyos at wala siyang unawa sa mga bagay-bagay at patuloy siyang lumago ng kaalaman at karunungan. Hindi po. Tanggapin natin ang katotohanan. He came as a human because He wanted us to save from our sins. Pero dahil diyan ay makikita natin na ng lahat ng ito, ang pagpapasimula na katulad ng bawat isa sa atin na lumago sa kaalaman at karunungan ay naganap sa kanyang buhay. So, mamalitin ba natin ang kanyang pagkakatawang tao? Kayo kaya ay papayag na muli ay babalik sa inyong kapanahunan na wala kayong kaalaman, kahit katiting, at pagkatapos ay kailangan yung mag-aral, kailangan yung lumago sa lahat ng mga ito? Iyan po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Panginoon Jesucristo. Pumayag siya na maging karpintero, pumayag siya na maging lingkod, at hindi lamang yan sapagkat siya ay tinuligsa at pagkatapos ay tinanggihan at hanggang sa siya ay patayin sa mundong ito. Ganun ba kadali ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos? Bakit ang daming Kristiyano ay taken for granted ang kanilang relasyon sa Panginoon? Bakit ang daming Kristiyano ay minamaliit ang bagay na ito? At bakit maraming Kristiyano ay nakikipagdiwang na katulad ng sanlibutan ito sa pagdiriwang tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo at hindi nangyayari sa kanila ang layunin ng kanyang kapanganakan na iligtas sila sa kanilang mga kasalanan? Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay inililigtas tayo sa tatlong bahagdan sa kasalanan. That is justification, sanctification, and glorification. Balikan po ninyo yung nakaraang video kung hindi po ninyo naunawaan ang bagay na yan, sapagkat mahaba po ang aking ipapaliwanag sa inyo tungkol sa bagay na ito, baka hindi po kakayanin ng ating oras. Marami pong dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay magkatawang tao. Naparito siya bilang tao sapagkat kailangan niya ang dugo, kailangan niyang mabuhay na maaaring itong putulin sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao lamang, at yan ay magagamit para sa kanyang pagtubos sa sangkatauhan. Naunawaan po ba ninyo? Kailangan niya magkatawang tao dahil hindi siya mamamatay kung siya ay nanatiling Diyos. Para maihandog niya ang kanyang sarili, kailangan niyang magkatawang tao, at diyan ay makikita natin ang kanyang matinding sakripisyo. Isang bagay din na siya ay kailangan magkatawang tao sapagkat siya ay gagawa ng mga alagad na magpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa kanya sa sangkatauhan. Ang paggawa ng alagad na yan ay kailangan gayahin ang ginawa ng Panginoon, at alam ng Panginoon na kung siya ay Diyos, hindi siya magagaya ng kanyang mga tagasunod. He needed to come in the flesh. He will live like one of us. Yan po ang sinasabi ng Hebrews chapter 2 verse 17. Kailangan niyang maging katulad natin at kaya niyang sabihin sa atin, follow me, follow me, follow me, sapagkat kailangan natin gayahin ang kanyang buhay, lalo na sa paggawa ng mga alagad sa maraming henerasyon. Kung siya ay Diyos o kaya ay nanatilo sa kanyang pagka-Diyos, ay hindi maaaring sabihin ng Panginoon na gayahin natin siya. Wala tayong maidadahilan ngayon sapagkat kung tunay na born again ang isang tao, katulad ng Panginoon Jesucristo, ay nagtataglay siya ng Espiritu ng Diyos, at yung mga bagay na pinagdaanan ng Panginoon, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, ay gagawin ng banal na Espiritu sa pamamagitan niya. Now, ang Panginoong Jesucristo ay kailangan ding magkatawang tao, katulad ng sabi ko, para maging modelo natin sa pamumuhay. Nabanggit ko sa nakaraan na siya ang ating modelo. Siya ang tanging katanggap-tanggap sa langit, sa Ama. At kailangan nating gayahin ang kanyang pamumuhay. Iniwan niya ang kanyang mga batas na kung ating susundin ang mga ito, ay makakapamuhay tayo ng katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Ama. Kaya nga, ulitin ko na naman sa inyo, na nung sabihin ng Panginoon ang Great Commission, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you.
Yan po ay napakahalaga para sa mga nais sumunod sa Panginoong Jesucristo. Subalit sa pagkakataong ito ay katulad ng sinabi ko sa inyo na lalo pa nating laliman kung bakit ginawa ito ng Panginoong Jesucristo na kinakailangan niyang magkatawang tao para bigyan ng solusyon ang kasalanan ng sangkatauhan. Para maunawaan po natin ang bagay na ito, mga kapatid, ay meron po akong babasahin sa atin na talata bilang susi na makita natin ang dahilan o ugat ng lahat ng mga ito kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangan niyang magkatawang tao. Ganito ang pangako ng Diyos sa Isaiah 46, 8 hanggang 10. Isaiah 46, 8 hanggang 10. Ganito ang sabi. Remember this, keep in mind, take it to heart, you rebels. Bagamat ito ay sinasabi niya sa mga Israelita, naniniwala ako na ito ay maaaring i-apply sa atin sapagkat ang sinasabi niya ay pangkalahatan. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 9. Remember the former things, those of long ago. Remember the former things, those of long ago. So, meron ba kayong maalala sa mga nakaraan? Yan ang sabi niya sa atin. Sabi niya, I am God and there's no other. I am God and there's none like me. Ituloy ko po sa verse 10. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand and I will do that I please. Aninagin natin ang sinasabing ito ng Panginoon sapagkat ito ang pinakasusi para makita natin kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay kailangan niya talagang magkatawang tao. Ano ang dahilan? Bakit kailangan niyang bigyan ng solusyon ang kasalanan? Tingnan po natin ito. Kaya lang kailangan meron kang kaalaman sa banal na kasulatan sapagkat bawat sinasabi niya na alalahanin natin sa nakaraan ay nandito lang naman sa banal na kasulatan. At kung titingnan natin ang kanyang layunin na kanyang ipinahayag ayon sa sinasabi niya ay nandiyan din naman sa banal na kasulatan. So basahin ko po. Sabi niya, remember the former things, those of long ago. What are the things that God allowed to be written in the book concerning long ago? Concerning long ago, I make known the end from the beginning. Yan po, siyempre, hindi beginning ng Diyos, kundi beginning ng kanyang mga nilalang. And then sabi pa niya, from ancient times, saan natin makikita yan? Siyempre sa banal na kasulatan. From ancient times, what is still to come? At yung mga bagay na darating pa. Sabi niya, I say my purpose will stand and I will do what I please. Mga kapatid, ito yung ibinigay kong babala sa inyo kanina na kung hindi kayo talagang nagmamahal sa salita ng Diyos, hindi nyo ito pagtutuunan ng pansin. Malamang ay parang it is nonsense. Pero kung nais nyo talagang makita ang ugat ng lahat kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangang magkatawang tao, ay makikita natin ito sa pamamagitan ng kanyang hangarin na ipinahayag niya at yan ay nasa aklat ng pahayag sapagkat sabi niya, I make known the end. So saan natin makikita yung end? Of course, end of this world yan, end of this earth. Ang sinasabi niya rito, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come? I say, my purpose will stand and I will do what I please. Sa pamamagitan nito, ay nais kong makita natin ang malalim talaga na dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang problema ba ng kasalanan ay mula sa mundong ito? Alam natin hindi. Ang Biblia ay may sinabi tungkol sa kaharian ng Diyos sa langit na pinagsimulan ng kasalanan at yan ay sa pamamagitan ng pagrebelde ni Satanas kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel.
Mamaya ipapakita ko po sa inyo ang talata. Yan ang ugat. So ang kasalanan ay nag-ugat doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ganito po ang katanungan ko sa inyo. Alam natin na ang Diyos ay may kaharian sa langit. Kung napapansin ninyo na sa pangangaral ng Panginoon, kalimitan ay sinasabi niya, Kingdom of God and sometimes Kingdom of Heaven. Merong slight na pagkakaiba yan, pero when He says Kingdom of Heaven, ay nangangahulugan talaga na merong kaharian ang Diyos sa langit. At alam natin na may kaharian ang Diyos sa langit. Ang kahariang yon ay nauna kaysa sa dito sa mundong ito. Now, tingnan niyo ang katotohanan ito. Naniniwala ba kayo na may kaharian ng Diyos sa langit? Of course, yes. Doon tayo dadalhin ng Diyos. Kung tayo maliligtas, dalhin niya muna tayo doon sa kanyang kaharian sa langit hanggang sa dumating sa panahon ng paghatol sa lahat ng nilalang at pagkatapos ay magtatatag siya ng bagong langit at lupa at makikita natin doon sa Revelation chapter 21 na yung kanyang kaharian sa langit ay ibababa niya yon doon sa bagong lupa. Hindi ko alam kung maipapaliwanag ko sa inyo yan. Pero ang ipinapakita ko sa inyo ay may kaharian ang Diyos sa langit na nauna kaysa dito sa mundong ito. Malala ko yung sinabi ng aklat ng Job, Kabanata 38. Tingnan ko po saglit ha, sa Job chapter 38. Hindi ko po tukoy ang talata, pero baka sa 6 at 7 ang mga talata tungkol sa aking sinasabi. Job chapter 38. Sorry, dito po sa verse 4, ganito ang sabi niya. Where were you when I laid the earth's foundation? Yan ang tanong ng Diyos kay Job. Who stretched the measuring line across it? On what were its footings set, or who laid its cornerstone? While the morning stars sang together and the angels shouted for joy. Ano ang nais ko makita natin diyan? Na nung daw ilagay ng Diyos ang pundasyon ng mundong ito, ang mga anghel ay nandoon na. Ang mga anghel ay nandoon na. Sila ay nagkakasiyahan, nag-aawitan ng ilagay ng Diyos ang pundasyon ng mundong ito. Ano ang pinapatunayan ko sa inyo? Ang pinapatunayan ko sa inyo that God has a heavenly kingdom bago pa ang mundong ito. Ngayon po, kung meron na pala siyang kaharian, ay bakit pa niya kinakailangang maglagay pa ng isang panibagong kaharian? Alam natin na nung inilagay niya ang mundong ito, ay ipinagkatiwala niya ang isang kaharian kay Adan at kay Eva. At kalaunan, ang Panginoon Kristo ay naparito na ang kanyang ipinapangaral ay tungkol sa dumating na paghahari ng Diyos. Bakit nga ba niya kinakailangang maglagay pa o magtatag pa ng isang bagong kaharian kung meron na siyang kaharian sa langit? Ang tanong, yun bang kaharian niya sa langit ay perpekto? Pag-isipan po ninyo ang bagay na yan. Marami na akong tinanong tungkol sa bagay na yan. Kung yung bang kaharian ng Diyos sa langit ay perpekto, at alam nyo kahit mga pastor, ay ang tagal pag-isipan kung yung kaharian ng Diyos sa langit na ginawa niya nung una ay talagang perpekto. Alam niyo po, ganito ang sabi ng Deuteronomy 32:4. He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Diyan ay makikita natin na ang gawa ng Diyos, mga gawa ng Diyos ay perpekto. Sabi pa sa 2 Samuel 22:31, as for God, His ways are perfect. As for God, His ways are perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge on Him or in Him. Diyan ay makikita natin. Marami po yan sa Biblia mga kapatid
na nagpapakita na lahat ng gawa ng Diyos ay perfecto. Kung yung kaharian niya sa langit ay perfect pala, bakit kinakailangan niyang magtatag ng isa pang kaharian? Yan po ang malaking katanungan. Bakit kinakailangan pa niyang magtatag ng isang kaharian dito sa lupa kung yun palang kaharian niya sa langit ay perfecto na? Una ay isipin muna natin, what is perfect for God? What is perfect for God? Alam niyo, marami po tayong pakahulugan dyan at makikita naman natin sa Biblia ang kahulugan ng salitang perfect. Sometimes it may mean mature. Sometimes it may mean flawless. Maraming ibig sabihin yan. Pero ito ang nakita ko base doon sa Isaiah 43:7. Basahin na lamang po ninyo yan sapagkat kinakailangan nating maipaliwanag ang lahat. Doon ay makikita natin na ang ibig sabihin ng perfect para sa Diyos ay sapat para sa kanyang kagalakan, kaluwalhatian, kagampan, at kung ano pa para sa walang hanggan. Perfect is enough for His joy, pleasure, and glory for eternity. Kasi kung hindi yan perfect sa ganong sitwasyon, ay pagsasawaan ng Diyos, it's not perfect. It is perfect because it is enough for His joy, for His pleasure, and for His glory for eternity. Magpapatuloy po yan na walang hanggan, hindi pagsasawaan ng Diyos maging sana ng kanyang mga nilalang. Yan ang ibig sabihin ng perfect sa Biblia at para sa Diyos. Ngayon po ay bakit siya lumalang pa ng tao ay napakahalagang katanungan. At tila alam naman natin na alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Ang ganda po nito mga kapatid. Una po ay dahil nagkasala ang mga anghel sa langit sa pangunguna ng Diablo, si Satanas. At alam natin, sa pahayag 12:3 ay naisama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel ng Diyos. Meron po siyang ginawa at dahil sa bagay na yan, na maraming anghel ang nawala, unang-una naniniwala ako na yung bilang ng mga anghel nung gawin ito, nang lalangin ito ng Diyos ay perfect para sa Kanya. Para sa Kanyang joy, pleasure, and glory for eternity. Perfect yung bilang nila. Subalit dahil ikatlong bahagi nito ay sumama kay Satanas, ay kailangang magplano siya na maibalik ang bagay na yan. Yung kanyang gawa na perfect nung una ay nagkaroon ng distraction. So, ang plano ng Diyos can never be thwarted. Kailangan maging masaya siya sa walang hanggan. At dahil doon ay nakita ko na ang Diyos ay nagplano na ibalik ang sinira ng Diablo at yan ay sa pamamagitan ng paglalang ng tao. Meron tayong mga ilang katotohanan kailangang makita rito. Basahin niyo po ang awit 148 verse 1 to 5. At diyan ay makikita ninyo na nung lalangin ng Diyos ang mga anghel, tandaan po ninyo ito, maganda po ito. Nung lalangin ng Diyos ang mga anghel ay sa pamamagitan ng kanyang bibig lamang. He uttered them, He commanded, and they were created. Ganyan ang paglalang niya sa mga anghel. Now, kung papansinin naman natin, ang paglalang niya sa tao ay kakaiba sapagkat ito ay mula sa alabok. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Una muna, ay kaya palang lumalang ng Diyos ng mga anghel sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Bakit hindi niya lamang niya pinalitan sa pamamagitan ng pagsasabi, let there be angels in replace of those rebel angels? Hindi po. Ang ginawa ng Diyos ay nagpasimula una sa lahat na makipagtipan sa kanyang anak. Kaya diyan sa Biblia ay makikita niyo that there was a time that the Son of God emerged. Ibig sabihin ay ang Panginoon Jesucristo. Doon sa aklat ng awit, Kabanata 2,
Sa talatang 7 ay ganito po ang sabi, I will proclaim the Lord's decree. He said to me, ang Panginoon po ang nagsasalita rito sa pamamagitan ng salmista. Meron pong conversation dito sa ama at sa anak. Kung babasahin po ninyo, ay makikita ninyo, mayroon pong conversation na nagaganap dito sa pamamagitan ng anak at ng ama pero sa iisang tao, ang salmista, na sinasabi niya. Maganda pa ay basahin ko na lamang po mula rito sa verse 6. Ganito ang sabi. Psalm chapter 2 verse 6. I have installed my king in Zion, my holy mountain. Yan ay ama. Nagsasalita sa pamamagitan ng salmista. Then sa 7, sabi niya, I will proclaim the decree of the Lord. Yan naman ay ang anak na darating siya bilang tagapagbigay ng bagong batas sa kaharian ng Diyos. He said to me, ang ama ay sinabihan niya ako, sabi ng anak, You are my son. Today, I have become your father. Diyan po naganap ang bagay na yan na kailangan ay magkaroon ng anak ang Diyos. Nang sa gayon ay darating ang panahon na siya'y paparito, magbibigay ng kautusan ng Diyos bilang hari, pero ang makikita natin diyan ay ang paglabas ng anak ng Diyos. Kinakailangan niya siya'y may gagawin. Pagdating ng araw na alam natin na naganap na, nagbigay na ng mga batas si Kristo. Pero kung babasahin naman natin ang aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 20. Tignan po ninyo ito. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors. Alam natin na ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo na naghain ng kanyang dugo para sa katubusan ng sangkatauhan. Sabi niya sa 19, But with the precious blood of the Lamb, without blemish or defect. 20. Ito po ang titignan niyo maigi. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Diyan ay makikita natin na pinili ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang siya'y pumarito, magkatawang tao dahil kailangan niyang ihandog ang kanyang sarili para sa katubusan ng sangkatauhan. Na ang ibig sabihin ay ililigtas ng anak ng Diyos ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. So maganda pong balikan ko itong may ito. Kaya ng Diyos na lumalang ng mga anghel kapalit ng mga rebuilding anghel. Pero pinili niya ang isang pamamaraan na kinakailangan niyang gumawa ng tao mula sa alabok. At alam niya na sila'y magkakasala, kaya noon pa man ay nakipagtipan ang Diyos sa kanyang anak. Na darating ang panahon na siya'y magkakatawang tao, hindi madali ang bagay na yan, aalisin ang kanyang karapatan bilang hari, ang kanyang kapangyarihan bilang hari, ang kanyang kaluwalhatian, at siya'y magkakatawang tao at ang anak ay pumayag. Maliit ba na bagay ang ginawa ng Panginoon? Hindi po. The Father covenanted with the Son that one day He will come to offer His body as a human for redemption dahil alam na ng Ama na magkakasala ang tao. At bakit lumalang ang Diyos ng tao mula sa alabok? Alam natin ang alabok ay larawan ng kapakumbabaan. Si David at si Abraham, kapag ka ipinapakita nila ang kapakumbabaan sa Diyos, ay sinasabi nila, ako ay mula sa alabok. Alalahanin mo yan. Na mula sa walang kwenta, kababaan, alabok, ay nilalang tayo ng Diyos dahil alam niya na hindi dapat tayo magmalaki katulad ng ginawa ng mga anghel sa langit. Pero alam natin, nahulog ang tao sa kasalanan na alam ng Diyos at yan ay pinaghandaan ng Diyos. Kinakailangang isang araw siya'y magkatawang tao nang sa gayon ay tubusin niya ang sangkatauhan.
pumasok ang kasalanan sa mundong ito na nagpasimula doon sa nagpasimula ng kasalanan sa langit. Walang iba kundi si Satanas. At kailangang resolbahin ito ng Diyos sa kanyang pamamaraan, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak lamang. At lagi kong sinasabi na walang relihiyon, grupo, sekta, maging sinasabing iglesia o kung sino mang tao sa mundong ito na maaaring maging tagapagligtas sapagkat ang tanging katanggap-tanggap na sakripisyo sa Diyos ay walang iba kundi ang kanyang handog sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Wala tayong may pagmamalaki kahit katiting sa Diyos, pero kailangan nating kilalanin ng may kapakumbabaan ang lahat ng bagay na ito na kanyang ginawa. Kaya't kung titignan natin, yung gagawin ng Diyos sa bandang huli ay magtatatag siya ng isang bagong langit at lupa. At yung kanyang kaharian sa langit ay ibababa niya doon. Basahin niyo po ang Revelation chapter 21. Ibababa ng Diyos yung bagong Jerusalem doon sa bagong langit at lupa sapagkat doon sa langit ay baka maalala niya ang mga kasalanang ginawa laban sa kanya ng mga anghel. At gugunawin ng Diyos ang mundong ito sapagkat baka maalala rin niya ang kasalanan ng tao sa mundong ito. Doon sa bagong langit at lupa, doon sa bagong lupa na nandoon ang bagong Jerusalem, nandoon ang trono ng Diyos. Makakabasa rin tayo diyan na isinama ng Diyos yung mga naging tapat na anghel sa kanya. Pero itong bagong lupang ito, ang kaharian ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ang mamamahala rito sa walang hanggan at kasama ang mga tao na nagtatagumpay sa kasalanan sa tatlong aspeto. Pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kasalanan nila sa nakaraan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Pero hindi pa nagtatapos diyan. Kinakailangan nating magtagumpay sa kasalanan. Yan ang dahilan kaya hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu sa atin upang katulad ng Panginoong Jesucristo ay maging matagumpay sa lahat ng tukso at pagsubok sa kanyang buhay. Kaya uulitin ko, pag hindi ka totoong na born again, hindi ka magtatagumpay sa kasalanan. In fact, the book of Revelation, ang isa sa keyword dyan, keyword ay overcome o kaya ay victorious. He who overcomes will inherit all these things. Overcome, overcome, overcome. Yan din ang dahilan. Kaya tayo ay maghahari na kasama ng Panginoon doon sa bagong lupa ay sapagkat iba ang tao doon. Sila yung mga nagtagumpay sa kasalanan, hindi lamang sumampalataya sa anak ng Diyos. Tama po yon. Pero kinakailangang naging matagumpay sila. Kahit sila'y pinagpapatay sa mundong ito, ay hindi nila iningatan ang kanilang buhay alang-alang sa anak ng Diyos sapagkat kinilala nila ang anak ng Diyos ay matindi ang kanyang pagsasakripisyo nang kunin niya ang katawang lupa upang mabuhay na katulad natin sa kabila ng kanyang karangyaan, kapangyarihan at kadakilaan. Ginawa niya ang lahat ng ito para mapalitan yung mga rebeldeng anghel sa langit at kasama niya ang magtagumpay sa kasalanan sa paghahari sa kanyang bagong kaharian dito sa lupa. Kaya kung titignan ninyo ang Biblia, yung mga nilalang ng Diyos na mga anghel, ganito po ang order nila. Ang unang-una ay yung mga seraphim. Ang seraphim ay may 6 na pakpak, 6 na kamay, at punong-puno ng mga mata. Hindi ko po may papaliwanag yan, pero yan ang sabi ng Biblia. Ang kerubim ay may 4 na kamay, 4 na pakpak, at punong-puno ng mga mata. Ang mga anghel ay may 2 pakpak, may 2 kamay, may 2 mata. Minsan ay mapagkakamalang tao at ang tao ay mula sa alabok na may 2 kamay,
walang pakpak at dalawang mata, but they are enabled by God to overcome sin. Mga kapatid, ililinya tayo ng Diyos sa mga anghel dahil yun ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Bumaba siya mula sa kanyang kaharian sa langit, gumawa siya ng isang bagong kaharian na pagmumulan ng kasama niya na maghahari. Papalitan niya ang dyablo na hindi tapat sa kanya ng mga tapat sa kanya. Ulitin ko lang yung katotohanan yon. Ililinya tayo ng Diyos sa mga anghel pagdating ng araw. Kung gusto niyo tignan yan, nandiyan yan sa chapter 7 ng Revelation. Basahin ko na lamang po saglit sa inyo, Revelation chapter 7, verse 9, na ganito ang sabi. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, is standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Ituloy ko po. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Bago ko ituloy, bigyan ko muna ng konting paliwanag. Ito pong mga talatang ito ay nagpapakita ng panahon ng rapture. Pag kinuha na ng Diyos ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya sa langit. Kaya makikita nyo, galing sila sa iba't ibang bansa, tribo, mga tao at lengguwahe na nakatayo sa trono ng Diyos. That is the time of rapture of the believers. Kaya kung titingnan ninyo, ang isinisigaw nila, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Sa panahong yan ay dinala muna sila sa kaharian ng Diyos sa langit. And then sabi ng verse 11, all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their feet before the throne and worship God, saying, "Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen." Basahin ko pa ang 13. Then one of the elders asked me, "These in white robes, who are they? And where did they come from?" Tingnan nyo, kasi bagong dating yung mga tao doon. At itong mga elder, mga Hudyo po yan, ay nagtataka sila na kahit hindi Hudyo ay nandoon. Pero ang nais kong makita natin diyan ay sa panahon na yan ay pinagsama na ng Diyos ang kanyang kaharian. Nandoon ang maraming tao kapalit ng mga rebeldeng anghel, kasama ang mga anghel na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos at ng kanyang kordero. That will be the beginning of the end. God made known the end from the beginning. Ipinapakita niya ang kanyang layunin sa lahat ng mga ito, that He created man to replace the rebel angels, but they must have to overcome their sinning. They must have to overcome sin, that is justification through the blood of the Lamb. But they must have to overcome their sinning by the power of the Holy Spirit and living like Jesus Christ. Yan ang halaga ng Christ likeness. And then dito sa mga talatang ito ay makikita natin, they were glorified and brought into the eternal kingdom, to the heavenly kingdom of God at first. Ang kasalanan diyan ay nasolusyonan na. Ang tanging solusyon ay ang anak ng Diyos. Nawa po sa mensaheng ito ay makita nyo ang halaga ng pagkakatawang tao ng Panginoon. He came to get rid of sin and have empowered us to overcome sin. Kaya kung hindi ka magtatagumpay, ay isipin mo na lamang na inubos ng Diyos halos ang mga tao sa panahon ni Noe. Inubos niya ang tao sa panahon ni Lot sa mga ilang bayan karatig ng Sodoma at Gomora.
Ano ang punto ko dyan? Nais kong sabihin sa iyo, kung hindi ka magpupursige na pagtagumpayan ang kasalanan, magagaya ka sa kanila. Hindi ka panghihinayangan ng Diyos because He could create angels by mouth, trillions of angels, hundreds of trillions. Basahin po natin ang Revelation chapter 5 verse 11 na ganito ang sinabi. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. Diyan ay muli makikita natin ang pagsasama-sama ng tao sa mga anghel. Pero ang nais kong pansinin ninyo, ang nilalang ng Diyos na mga anghel sang-ayon sa ilang scholar at halos lahat ay nagkakaisa, maging ako, na ang bilang ng mga anghel dito na alis na yung mga rebuilding anghel ay nasa hundreds of trillions of angels. Kaya ng Diyos na lumalang. Subalit niloob niya na gumawa ng tao, alam niya na magkasala, pero siya'y naparito, tiniis niya ang kalalagayan ng sanggol at pang-aalipusta sa kanya sa mundong ito. Alang-alang sa ating mga kaluluwa at makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Nawa, huwag nating maliitin ang dahilan ng layunin ng pagparito ng anak ng Diyos. Gawin natin ang ating makakaya. Alam ng Diyos na hindi natin kaya sa ating sarili, ipinagkaloob niya ang kanyang banal na Espiritu, at kung tayo'y patuloy na magpapakababa, God give grace to the humble. He will help you and will enable you to overcome sin because He wanted you to be with Him and the angels in His eternal kingdom. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa atin.